Magandang araw sa ating lahat. Ito may ibabahagi ko sa inyo paano ba mag-testing ng ignition coil ng 2-stroke grass cutter gamit ang digital multimeter. Meron tayo dito dalawang ignition coil. Yung isa dito ay sira, yung isa naman ay okay pa. Kung baga sa English, how can we identify the defective ignition coil and a good ignition coil using digital multimeter? Simulan na natin. Sa pagtesting ng ignition coil, alamin muna natin yung mga terminals na ititest natin. Alamin natin asan ba yung primary winding at saka secondary winding. Yan po ay napakadali lang. Yung primary winding ay itong wire na ito at saka iron core. Yung secondary winding, yung terminal na ito na para sa spark plug at saka iron core. Ganon din ito dito. Sa ignition coil na ito, yung primary winding niya ay itong kulay red na wire dahil yan po ay konektado dyan. At saka itong iron core. Yung secondary winding niya, itong terminal na para sa spark plug at saka yung iron core. Simulan na natin. Una muna natin i-testing yung primary winding ng ignition coil. Sa pag-testing, iset lang ang digital multimeter sa 200 ohms. Tapos, ilagay lang ang isang test prod dito sa core. Tapos, yung isa namang test prod ay ilagay dito sa wire na ito, sa primary winding na wire. Ayusin natin. Okay. Bali, yan. Nailagay na natin yung isang test prod sa iron core. Yung isa namang test prod ay dito sa wire na ito, ng primary winding. Meron tayong nasukat na 2.1 ohms. Ayon sa standard, ang okay na primary winding, yan po ay merong resistance na nasa range ng 0.5 ohms hanggang 2.5 ohms. Ibig sabihin, okay pa ang resistance ng primary winding. Okay? Ngayon, sunod natin na i-testing yung secondary winding. Naka-steady yung test prod natin dito sa core. I-adjust natin o iset natin yung range selector switch knob sa 20K. Ayan. Nasa 20K yung range selector switch knob ng atin digital multimeter. Tapos yung gagawin natin dito, ilalagay ang test prod doon sa terminal ng secondary winding. Kagaya niyan, oh. Ayan, meron tayong nasukat na 13.33 kilo ohms. Ayon sa aking pagsasaliksik, yung good na ignition coil, dapat yung kanyang secondary winding, yung resistance dapat po ay nasa 5,000 ohms hanggang 10,000 ohms. Since nasukat natin ay 13,000 ohms, ayan, nag 15,000 ohms na, ibig sabihin, mataas na yan doon sa acceptable range resistance value ng secondary winding ng ignition coil. Since mataas na ang resistance, mababa na yung kuryente na ilalabas nito. So, ulitin ko, ito po ay makukonsider na sira na ignition coil kasi yung measured resistance sa secondary winding ay lampas na doon sa 10,000 ohms o 10 kilo ohms. Okay? Ngayon, i-testing naman natin yung isang ignition coil. Testing natin itong isa. Okay? Simulan natin sa pagtesting ng primary winding. Set natin sa 200 ohms yung range selector switch knob ng digital multimeter. Ilagay ang test prod dito sa core
o sa iron core. Tapos, yung isa namang test rod ay ilagay natin dito sa kulay red na wire. Ayan, meron tayong nasukat na 2.4, yan, 2.3 ohms. Ayon sa aking sinabi kanina na yung okay na primary winding ay nasa 0.5 ohms hanggang 2.5 ohms. Since yung nasukat natin ay 2.3 ohms, ibig sabihin, okay pa ang primary winding coil nitong ignition coil na ito. Ngayon, sukatin naman natin yung resistance ng secondary winding. So, iset natin sa 20K yung range selector switch knob. Ayan, nakaset na sa 20K. Tapos, ilagay natin ang test rod doon sa terminal ng secondary winding. Bale, ito dito. Ayan o. Makikita natin, meron tayong nasukat na 7.82 kilo ohms. Dahil ang 7.82 kilo ohms ay nasa loob ng range na acceptable na resistance range ng secondary winding ng ignition coil na 5,000 hanggang 10,000 ohms, ibig sabihin, okay ang resistance ng secondary winding ng ignition coil na ito. Okay? So, ayon sa ating pagtesting, ang ignition coil na ito ay okay pa o good ignition coil. At ito naman ay defective ignition coil. Ayan. Sana po ay meron kayong natutunan sa aking ibinahagi na kaalaman tungkol sa pagtesting ng ignition coil gamit ang digital multimeter. Kung nagustuhan nyo naman itong video, paki-like and share. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, maaari po lamang ay mag-subscribe sa aking channel. Paki-click yung notification bell para updated ka sa mga bagong upload na videos. Hanggang sa muli, maraming salamat po.